Nagsimula ang aking kwento nung ako ay nasa 15 anyos pa lamang. Hindi naging madali ang pakikipaglaban ko sa aking buhay. Paano'y sa tuwina, may nakabantay ng hindi nakikitang nilalang sa akin, saan man ako magpunta. Ako nga pala si Rafael. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw na Pael o Paeng. 72 anyos na. Noong araw, madalas akong tumataka sa aming bahay para makapagkita sa aking kaibigang si Benjo. Papunta sa kagubatan. Nakagawian na naming manerador na mga ibon at tumuklas na mga pugad nito. Kinukuha namin ang mga itlog at niluluto sa maliit na lata ng sardinas. Pagkatapos, maliligaw kami sa sapa hanggang sa sumapit ang hapon at patakbo namang uuwi sa bahay. Ayos lang din kapag maliwanag pa akong makakauwi ng bahay. Nagagalit man si nanay, nagagawa ko naman siyang lambingin hanggang sa mapatawad niya ang ginawa kong paggala ng hindi nagpapaalam sa kanya. Samantalang kay tatay ako galit. Istrikto si tatay at mahigpit ito. Tuloy kapag nasa bahay siya ay maamo pa ako sa tupa. Bilang na bilang ang bawat galaw ko. Hindi rin kami pwedeng magkita ni Benjo. Para kay tatay, ipapahamak lang daw ako ng kaibigan kong iyon. Dahilan para magtampo ako sa kanya hanggang sa maging binatilyo ako. Nang mga sandaling ito, nakakagala na ako ng malaya sa kakahuyan. Pero bilang pagtulong sa aking mga magulang, nakakapunta ako doon para magsibak ng kahoy o mag-ipon ng mga panggatong. Hindi na din ako umaangal. Dahil sa mga panahong lang iyon, nagkikita kami ni Benjo. Mula sa paninirador, nakahiligan naman namin ng mga aso. Sa katunayan, 2 baboy ramuna ang pinaghatian namin. Kaya hindi na din umaangal sina nanay at tatay sa tuwing magkakasama kami ng aking kaibigan. Hanggang sa isang araw, nagkasundo ulit kaming mga aso nang may mamataan akong naliligong babae sa batis. Nakabistidang puti lamang ito. May koronang bulaklak at mga kristal na alahas sa katawan. Masayang nagtatampisaw ang babae sa tubig na labis kong ikinamangha. Ang ganda niya. Para siyang diwata. Hindi nakatiis na komento ko habang nakatanaw sa kanya. Dala ng kuryosidad, iniwan ko si Benjo at nilapitan ng babae sa batis. Tahimik lang siyang naliligo at animoy nakikipaglaro sa mga isda sa tubig. Ako naman hindi maitago ang pagkaaliw. Nakipagkilala sa kanya na labis niyang ikinagulat. Pasensya na kung nagulat kita, Binibini. Ngayon lang kasi kita nakita rito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. Paliwanag ko sa kanya. Siguro hindi niya akalaing lalapit ako sa kanya para makipagkilala. Halata namang mailap at seryoso ang babae. Kaya naman ginawa ko ang lahat. Magkalapit lang kaming dalawa. Ayos lang, pasensya na din kung akala mo ay natakot ako sa iyo. Hindi kasi ako sanay na makipag-usap sa mga tao. Hindi ako sanay na may makitang iba maliban sa akin at sa pamilya ko. Anya, medyo kinakabahan pa. Tuloy, napaupo ako sa batuhan at nakipagkwentuhan sa kanya.
Kahit estranghera sa aking paningin ng babae, mabilis na napalagay ang loob ko sa kanya. Nag-usap kaming kahit medyo naiilang pa sa akin ang dalaga. Nakakabighani talaga siya kapag nagsasalita. Tila siya ay isang diyosa. Ilamyos pa ng kanyang boses na parang tumutugon ang mga ibon sa kanyang mga awit. Kung kailan nais nang makipagkaibigan sa akin ng dalaga, ay saka naman dumating si Benjo. Ang taka sa ginawa kong pakikipag-usap sa tubig. Natawa ako at sinabi sa kanya na may kausap akong magandang dilag. Ngunit hindi siya naniwala sa akin. "Seryoso ka ba, tol? Wala ka namang kasama dito ah. Mag-isa ka lang oh." Anya. Wala raw akong kausap at baka nananaginip ako ng gising. Ipinakita ko pa sa kanyang dalaga, ngunit mariin lamang siyang ngumiti. Sinabi sa akin na nahihibang na nga raw ako. Tuloy ipinakita ko sa kanyang babaeng kausap ko. Pero nang bumaling ako sa kinaroroonan ng magandang dilag, ay wala na siya sa pwesto niya. Dito na ako napatras. Nakaramdam ng biglaang kaba sa aking dibdib. Nasaan na ang babae? Bakit bigla siyang nawala? Kabado man, pinilit ko na lamang ng umiti. Sigurado ako. Totoong may nakausap akong babae. Subalit nasaan siya? Bakit bigla siyang nawala? Sigurado ako, tol. May kausap talaga akong babae. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Sabi ko sa kanya. "Sos, gutom lang iyan. Halika na. Umuwi na tayo. O kung gusto mo, dumaan mo na tayo sa bahay. May nilutong papaitan si nanay. Dalhan mo na rin ang nanay mo." Anya. Natabunan na lamang ang alalahanin kong iyon nang aporehan ako ni Benjo. Umalis na raw kami at papahapon na. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Pagkarating sa bahay, hindi na ako nakapaghapunan. Masamang-masama na ang pagkaramdam ko. Pakiwari ko ay mabibiyak ang ulo ko sa sobrang kirot. Tuloy nag-aalalang inalagaan ako ni nanay at tatay. Sa pagkakaakala nilang normal na sama lang ito ng katawan, pinainom nila ako ng gamot at hinayaan munang makapagpahinga. Kaso lang, hindi na bumuti pa ang aking pagkaramdam. Mas lalong lumala ang aking lagnat hanggang sa umabot na sa pundong hindi na nila ako makausap. Madalas lang akong nakatulala sa kawalan. Ngunit ang totoo, hindi lang ako basta natulala. May dumadalaw sa aking babae tuwing hating gabi. Gagaya ng una ko siyang nakita. Nakakasilaw ang suot niyang puting damit at mga alahas na gawa sa kristal. Ang korona niyang bulaklak ay walang kasing kinang na mas nagpaangat ng kanyang kagandahan. Nagpakilala sa akin ang babae bilang si Amira. Naging kaibigan kami at pakiwari ko ay lumulutang ako sa alapaap habang magkasama kaming dalawa. Sa tuwing hahawakan niya ang kamay ko, nakakarating kami sa malalayong lugar na hindi ko kayang ipaliwanag kung paano nagkaroon. Minsan na niya akong sinama sa isang napakagandang syudad kung saan lahat ng nasa paligid ay kumikinang. May araw man o gabi, wala namang katiyakan ng takbo ng oras. Lahat ay halos lumulutang sa alapaap. Isa sa mga nakilala ko sa lugar na iyon ay ang kapatid ni Amira na si Dana. Hindi kagaya ni Amira. Siya ay magarbong manamit at tad-tad ng alahas sa buong katawan. Sa katunayan, nakakailang siyang kaharap. Para siyang maharlikang tao
na nakikipag-usap sa kanyang mga utusan. Gayunpaman, maayos ang pakikitungo sa akin ni Dana. Hindi nga lang maiwasang may pagkakataon na nahuhuli ko silang dalawa na panayang bulungan, na para bang nagdedebate ng kung ano-ano. Tuloy, nakalimutan ko na ng panandalian ang tunay na mundo. Bakiwari ko, nagkatotoo ang mga panaginip ko. Nagising ako na naging isa na akong prinsipe. Marangyang aking suot at binigyan pa ako ng kumikislap na espada. Sumama ako kay Amira sa mga magagarbong handaan na pagkawari ko, araw-araw nangyayari sa kanilang lugar. Sa tuwing kakain naman ako, hindi ko maiwasang mamangha sa dami ng pagkaing nakahain sa malaking mesa sa bulwagan. May 3 uri sila ng kanin. May kaning itim, pula at puti. Pinaka-espesyal sa kanila ang itim na kanin. Nakaramihan ay iyon ang kinakain. Sinubukan kong dumampot noon para malaman kung gaano ba kasarap ang nasabing pagkain. Ngunit pinigilan lamang ako ni Amira. Aniya, puting kanin lang daw ang kainin ko, kasama ng mga prutas na nakilala kong kinakain sa bayan namin. Wala akong nagawa kundi ang sundin si Amira dahil siya naman ang nakakaalam ng mga pagkaing nakakabuti para sa akin. Pansin ko, marami ang nangihinayang kung bakit hindi ako kumain ng kaning itim. Pero lahat sila hindi pinansin ni Amira. Aniya, mas mahalaga sa akin na maging malakas at malusog dahil may mga tao pang naghihintay sa akin. Tumango lamang ako at nagpatuloy sa pakikipagsaya. Habang tumatagal ako sa kanilang tahanan, mas lalo ko nang nagugustuhang manatili. Pero nagiging iba na ang mga galaw ni Amira. Ramdam kong pinoprotektahan na niya ako laban sa mga kasamahan niya. Kaya naman minsan, kinausap ko siya. Tinanong ko kung ano ang kanyang problema. Labis kong ikinagulat nang ipagtapat niya sa akin ang buong katotohanan. Maniwala man daw ako sa hindi, nasa ilalim ako ng mahimbing na pagkakatulog sa ngayon. Dilat ang aking mga mata, ngunit naglalakbay ang aking isipan. Napagkakamala na akong baliw ng aming kanayon dahil ang totoo, nasa kwarto lamang ako. Matagal nang nakaratay at hindi kumikilos o nakikipag-usap sa ibang tao. Isa raw siyang engkanto at matagal na akong nasa ilalim ng kanyang mahika. Kaya ako nananatiling buhay. Isang rason kung bakit ayaw niya akong pakainin ng itim na kanin ay dahil aangkinin na ng kaengkantuhan ang aking kaluluwa at hindi na makakabalik pa sa normal kong katawan. Hindi na ako kailanman makakabalik sa normal kong buhay. Nagkapangakuan kami na walang ibang mamahalin kundi ang isa't isa lamang. Sa parang ito, tila nagkaroon na kami ng kasunduan patungkol sa pagmamahala naming dalawa. Ang totoo niyan, siya lang naman ang nagmamahal. Hindi pa naman kasi ganun kalalim ang pagtingin ko sa kanya. Ang alam ko lang, magaan ang loob ko kapag kasama ko siya. Hindi ako makapaniwala sa kanyang isiniwalat. Ako man ay lubos na nagtataka kung bakit ko ba nakalimutan ang tungkol sa aking pinagmulan, kung sino ako, at lahat ng tungkol sa pagkatao ko. Labis akong naguluhan. Humingi ng tawad sa akin sa Amira at nangakong aayusin niya ang pagkakamaling nagawa niya. Itatama niya ang lahat at pababalikin na ako sa katinuan. Nasaktan man, tinanong ko siya kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon. Anya,
Humanga na raw siya sa akin nang una niya akong makita. Nasaksihan niya kung gaano ako kabuting anak sa kabila ng aking kapilyuhan. Sa katunayan, ilang taon na raw niya akong sinubaybayan. Bata pa lamang ako, naninirador sa sapa at nangunguha ng itlog sa pugad, ay aliw na aliw niya siya sa akin. Hindi niya lang ako magawang lapitan dahil ayaw niyang katakutan ko siya. Noong naliligo naman si Amira sa batis, hindi raw niya inaasahan na makikita ko siya. Subalit siya naman ang natakot nang makita ang papalapit na si Benjo. Kaya naman kahit nais pa niya ako makausap, pinili na lang niyang wag nang magpakita. Lahat ng iyon naging malinaw na sa aking isipan. Naalala ko na ang lahat. Tuloy, kabadong napalunok ako at tinitigan si Amira. Tinanong ko siya kung paano niya gagawin ang bagay na iyon. Naibabalik niya ako sa aking pamilya. Sabi niya, pumikit lang daw ako at pakinggan ang mga boses na naririnig ko. Tinatawag daw nila ako. Tumalima ako sa kanya at pumikit. Maya-maya lang, dumilat ako. Nakita ko ang umiiyak kong nanay, habang nakaalalay naman sa kanya si tatay. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Totoo nga ang sinabi ni Amira. Napalunok ako at lumingon-lingon. Maliban sa aking mga magulang, may matandang lalaki silang kasama. May nakataling face towel sa ulo na may mga nakadikit na dahon. May suot siyang kwintas na sa tingin ko ay isang anting-anting. Ang kanyang magkabilang braso ay balot ng tato na purong orasyon. Hindi ko man maintindihan ang ibig sabihin. Anong nangyari sa akin? Bakit kayo nakabantay sa kama ko? Nay, tay. Humagulhol si nanay nang magkatitigan kami. Narinig ko siyang tinanong ako kung bumalik na ba ako sa aking sarili. Matagal bago ako tumango. Niyakap niya ako ng mahigpit at muling umiyak. Si tatay naman, na noon ay nakilala kong istrikto, naging kalmado ang anyo nang makita ko. Tinapik niya ang balikat ko sabay sabing natutuwa raw siya at nagbalik na ako. Makailang beses akong kumurap tsaka pinagmasda ng paligid. Nasa bahay nga ako. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari sa akin. Ayon kay nanay, naging malubha lang ang lagnat ko. Pagkatapos noon, madalas na nila ako makitang nagsasalita ng mag-isa. Nang subukan nila akong dalhin sa ospital, wala naman daw makitang findings ang mga doktor ukol sa aking nararamdaman. Kaya iniiuwi din nila ako sa bahay. Dito na ako nagsimula daw na matulala. Sabi ni tatay, ngingiti lang daw akong mag-isa. Parang nakarating ako sa mundong napakaganda at nakakamangha. Nahulaan nila ayon, base sa reaksyon ko habang nakatanaw sa malayo. Buhay ako at hindi naman nanghihina, ayon sa kanila. Pero hindi nila maiwasang magtanim ng sama ng loob sa mga kakilala, kamag-anak at kapitbahay. Kasi pinagkalat daw nila iyon na nababaliw na raw ako. Halos mawasak ang pagsasama ni nanay at tatay dahil sa nangyari sa akin. Humantong sila sa pagsisihan at muntika ng magkasakitan. Mabuti na lang, nagawa silang pagsabihan ng albularyo na nagpasyang tulungan sila. Isinagawa ang pagtatawa sa akin at natuklasang ako pala ay nagustuhan ng isang engkanto. Halos isang buwan ding pabalik-balik ang matanda para magsagawa ng orasyong pambawi. Mabuti na lang, tinugunan ni Amira ang kagustuhan ng pamilya ko na maibalik ako. Sa isang iglap, nawala ako sa mundo ng pantasya.
Nagising ako sa tunay na mundo. Walang gintong mga gusali, walang mga kristal na ilaw at palamuti. Mararangyang tao at magarbong handaan. Sa halip, ang nakikita ko na lang ay ang simple naming tahanan. Ang may edad ko ng mga magulang at ang alaala ko ng kabataan sa katauhan ni Benjo na hindi rin pala ako sinukuan. Kahit nung may sakit pa ako, palagi siyang nagpupunta dito sa amin para ako ay kwentuhan. Kalaunan, tinanggap ko ang nangyari sa akin. Mas naging seryoso at mapaghalaga na ako sa mga bagay-bagay. Sa katunayan, naa-appreciate ko na ang mumunting grasyang natatanggap ko. Tuluyan na nga akong gumaling at kahit papaano, nalungkot ako nang hindi na magpakita sa akin si Amira. Naging kaibigan ko na din naman siya, kaya mahalaga siya sa akin at hindi ko siya basta-basta makakalimutan. Pero bilang tao, kailangan kong umusad. Para mangyari iyon, hinayaan ako ng aking mga magulang na magtungo sa lungsod. Dito ako nakipagsapalaran bilang isang estudyante. Habang nasa malaking syudad, marami din akong naging engkwentro sa mga engkanto. Hindi man kagaya ng nangyari sa pagitan namin ni Amira. Pero nagagawa kong makatulong sa mga taong minsan ang kinukuha ng mga engkanto. Ewan ko ba, natutuntun ko na lang ang mga nawawalang tao sa syudad dahil napapanaginipan ko kung ano ang klaseng engkanto ang tumangay sa kanila at kung saan sila dinadala. Katulad na lang ng kaklase kong si Mia, tahimik at mahiyain. Hindi siya gaanong nakikipagkaibigan sa iba. Mas gusto niyang nag-iisa. Nagustuhan siya ng isang tikbalang at minsan nang inabangan sa may mapunong bahagi ng eskwelahan namin habang pauwi ang babae. Hindi na siya nakita kinabukasan. Nagkagulo ang mga estudyante. Dumating kasing nagwawala ang kanyang ina. Isa-isa kaming tinanong kung sino daw sa amin ang nagtanan sa kanilang anak. Wala kaming maisagot. Siyempre, hindi naman namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nananaginip ako. Naglalakad di umano si Mia pa uwi nang mapadaan siya sa isang botanical garden. Dito siya niligaw ng tikbalang hanggang sa hindi nga siya makauwi sa tunay niyang mundo. Paikot-ikot lang siya sa garden, hindi makalabas, habang nakatanaw ang tikbalang sa di kalayuan. Sinabi ko ang pangyayaring ito sa nanay ni Mia. Hindi makapaniwalang napatingin siya sa akin. Tila ba nananansya kung totoo ba ang sinabi ko. Bandang huli, nakipag-usap siya sa isang mananambal. Nang marinig ang sinabi ng babae, naniwala na siya sa akin. Kaagad siyang nagpahanap ng paraan para mabawi ang kanyang anak. Sa tulong ng mananambal at ng kaunti kong kakayahang makakita ng mga hindi normal na bagay, nagkausap kami ni Mia. Sinabi niya sa akin na matagal na raw siyang sinusubaybayan ng tikbalang. At sa katunayan, ilang beses na din siyang dinadalaw sa tahanan nila. Hanggang sa magkapalagayang loob daw si Mia at ang tikbalang. Aniya, hindi naman sa pilitan ng pagkawala niya. Dahil pinili niya talagang sumama sa tikbalang na minamahal niya. Sa katunayan, manganganak na siya at malapit nang magkapamilya kasama ang tikbalang. Grabe naman yan. Masakit man, walang nagawa ang nanay ni Mia, kundi bigyan ng kalayaan ang kagustuhan ng kanyang anak. Binigay niya ang basbas para hayaang magsama ang tikbalang at ang aking kaklase. Nang mangyari iyon, umulan sa kalagitnaan ng tirik na araw. Animoy nagkakasayahan ang mga tikbalang nang may kalahi silang ikinasal sa tunay na minamahal nito.
Matapos ang gulo na nilikha ng biglang pagkawala ni Mia, muli na naman akong nilagnat. Nakahiga ako sa aking kwarto at nanatili doon. Sa pagkakataon na ito, nagigising na lang akong biglang nasa harapan na ng malaking bahay ni Amira. Nagtataka ako. Ano kaya ang ginagawa ko dito? Kahit na maraming tanong sa isip ko, pinili kong lumapit sa bahay niya at kumatok. Kusang bumubukas ang pinto at nagulat ako nang makita ang si Amira na nakatanaw sa bintana patalikod sa akin. Mahinahon ko siyang tinawag at nagulat siya nang makita niya ako sa kanyang harapan. Napakurap ako. Si Amira nga. Gumuhit ang matatamis ng ngiti sa kanyang labi. Hindi ako makapaniwala na magagawa kong masilayan muli ang kanyang taglay na kagandahan. Ang bugaw niyang mga mata, ang maputing kutis, ang malakas na aura. Isang representasyon ng maharlikang nilalang. Agad siyang lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Nagtataka niya akong tinanong kung paano ako nakapunta sa kanilang mundo. Umiling ako. Hindi ko din kasi alam eh. Pero aniya, baka raw madalas ko siyang isipin. Kaya nagagawa ko ng pumasok sa kanilang kaharian. Posible daw kasi mangyari iyon sa mga taong may direktang koneksyon sa mga maharlika na kagaya ko. May kakaiba na sinulid na nagdudugtong sa amin ni Amira. Sabi niya sa akin na hindi ako pwedeng magtagal. Kailangan ko makabalik agad sa aking mundo. Isang mahigpit na yakap ang aking iginawad sa kanya hanggang sa muli na naman akong napadilat. Nagising ako na nakahiga sa kama. Bumangon ako at maayos na ang pakaramdam. Labis akong nagpapasalamat dahil nagagawa ko pa rin gumising sa kabila ng katotohanang naglalakbay ang aking kaluluwa sa ibang mundo. Tila walang kakatuwang nangyari na ipanagpatuloy ko na lamang ang pang-araw-araw kong gawain. Kahit papano, nagawa ko namang mabuhay ng normal. Walang nanggugulo sa akin. Hindi kagaya sa probinsya na pinag-uusapan nila ako at tinatawag na baliw. Samantalang dito sa bayan o sa syudad, tanggap ng lahat ang kakayahan ko. Bilib na bilib sila at naniniwala. Muli, nagiging madali sa akin ang pagkikipagkita kay Amira sa kanyang mundo. Halos gabi-gabi pinipili kong makipag-usap kay Amira sa aking kwarto, kung saan walang sino man ang makakakita sa akin, para wag akong katakutan ng aking mga kasamahan at matawag na weirdo. Sinama ako ni Amira sa lugar na may magagandang tanawin. Hindi ko naman napigilan ang sarili kong mamangha sa malapantasyang lugar at mga karian na narating namin. Inihahatid niya ako ulit sa pagtulog nang bumulong siya sa akin. Anya, sa mga susunod na araw, huwag daw muna akong bumalik sa mundo nila. Aalis siya at may mahalagang misyon na kailangang gampanan. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Na mga sandaling iyon, may napapabalita namang sunod-sunod na pagkamatay sa aming bayan. Lahat sila namatay sa pagtulog. Binabangungot. Inabala ko ang aking sarili sa pagtulong sa mga kaanak ng namatay. Isa sa kanila si Raya. Kuya niya ang binangungot. Nakidalamhati ako sa kanya kahit noon lang kami nagkakilala. Ewan ko ba, ang gaan ang pakaramdam ko sa kanya. Tuloy, madalas kaming nagkikita. Nagtutulungan kaming dalawa na malaman kung ano ba talaga ang dahilan at binabangungot ang kanyang kuya. Bago umalis ng bahay ng araw na iyon, naglagay ako ng asin sa aking bulsa. Sa aming pagsisiyasat, dinala kami sa kakahuyan
kung saan isang malaking puno ng akasya ang ilang beses na nilang pinagtangkaang putulin. Hinawakan ko ang katawan ng kahoy at nalaman na may elementong nakatara doon. Isang batibat. Ang batibat ay nananahan sa mga matatandang kahoy. Masyado silang teritorial. Hindi nila hinahayaang mabuhay ang sino mang sumira ng kanilang tahanan. Kaya naman kapag gumaganti sila, dinadaan nila sa bangungot. Hinahabol nila sa sindak ang lahat hanggang sa sukuan ng mga tao ang sariling buhay. Ipinaliwanag ko kay Raya ang tungkol sa batibat. Natakot siya at nagtanong kung ano ba ang pwede naming gawin para lubayan na ng mga nasabing elemento ang mga kaanak ng mga taong nagkasala sa kanila. Pumikit ako at sinubukang kausapin ang batibat. Muli, dinala ako ng aking kakayahan sa isang hindi ko nakilalang lugar. Nasa isang malaking bahay na puno ng mga ugat ng kahoy ako naroroon. Naglakad ako at sinubukang lumibot. Nagulat ako nang mapansing may napakatabang babaeng masama ang tingin sa akin ang nakaabang sa daraanan ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata at nagbabanta ng kapahamakan ang kanyang mga tingin. Kinabahan ako, pero nilakasan ko ang aking loob. Kaagad kong binago ang aking reaksyon at ipinakita sa kanya na matapang ako. Tinanong ako ng batibat kung anong kapahangasan ang nagtulak sa akin para lumapit sa kanyang tahanan. Nagpaliwanag ako. Sinabi ko sa kanya na may mga tao siyang ginagambala na hindi naman talaga nagkakasala sa kanya. Tumawa ang batibat. Anya, ang kasalanan ng isang tao ay kasalanan na dapat pagdusahan ng nalalabi niya mga kadugo. Kahit ilang henerasyon pa ang lumipas. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi niya dapat na dinadamay ang mga taong wala naman talagang kinalaman sa pagtatangka sa kanyang tahanan, na sana patawarin na niya ang mga tao. Sa halip na makinig, sumigaw siya ng pagkatinis-tinis. Galit niya akong sinangalang at sinabing wala akong karapatang utusan siya na itigil ang ginagawa niya. Ipinaglalaban lang daw niya ang teritoryo niya mula sa mga abusadong tao. Sa totoo lang, nakakatakot kausapin ang batibat. Kung nagkataon lang na hindi ako sanay makapag-usap sa mga kagaya nilang nilalang, malamang kanina pa ako binabagungot sa labis na takot. Umatras ako, umiwas nang tinangka niya akong saktan. Hindi niya ako pwedeng sindakin ng ganito. Lalaban ako. Umakto ako makikipaglaban sa kanya. Tinatagan ko ang aking tingin. Hindi siya hinayaang bigyan ng pagkakataon na matamaan ako ng bawat atake niya. Maya-maya pa, naglabas ako ng asin mula sa aking bulsa. Walang babalang isinaboy ko ito sa kanyang mukha na labis niyang ikinasigaw. Sinubukan niya akong habulin, pero muli akong pumikit at inisip na makakalabas ako sa malaking puno. Sa aking pagdilat, nakita ko si Raya na nakaabang. Kaya naman sinigawan ko siya at sinabing ibuhos na ang gasolina sa buong puno. Nang matapos ang dalaga, kaagad naming sinilaban ang puno. Narinig namin ang matinis na sigaw ng batibat. Kaya napagtanto kong marahil nasusunog na siya ngayon. Huminga na lamang ako ng malalim. Ito ang solusyon para hindi naguluhin ng batibat ang pamilya ni Raya. Kailangang sunugin ang punong kahoy na tirahan ng batibat. Matapos ito, kukolektahin namin ang ilan sa mga muebles na una nang nilagari para din sunugin. May posibilidad kasi na lilipat lang sa ibang parte ng kahoy ang batibat kapag hindi ito na-dispatcha lahat. Launan, napagtanto ni Raya na tama nga ang aking sinabi. Sa katunayan,
Nagpasalamat siya sa akin at dito na nagsisimula ang pagkakamabutihan namin ng loob. Mula sa simpleng pagiging magkaibigan, niligawan ko siya at naging kasintahan. Simula din noon ay palagi ko nang kasama si Raya at mas lumalim pa ang relasyon namin sa isa't isa. Nagtagal kami ng 5 taon bago namin napagpasyang magpakasal. Nang magdadalang taon na ang aking asawa, nagdesisyon kaming umuwi sa probinsya. Kahit papano naging maayos naman ang buhay namin doon kasama si nanay at tatay. Nakapasok ako bilang isang kawani ng gobyerno sa aming bayan. Habang nasa bahay lang ang aking asawa, sina nanay at tatay naman magkatuwang sa bukid at umaasang kikita din kami ng kaunti sa mga pananim naming gulay. Isang araw, maaga akong umuwi sa bahay at naabutan si Raya na pasa ng isang palanggana. Nagtaka ako nang mapansin siyang sapo ang kanyang tiyan. Inagaw ko ang dala niya at saka siya pinagsabihan. Hindi niya kailangan magtrabaho ng mabigat dahil alam naman namin na medyo maselan ang ipinagbubuntis niya. Sinabi ni Raya na bigla daw sumakit ang kanyang tiyan nang sandali siyang huminto sa lilim ng malaking puno. Kaya huminto na muna siya. Inalalayan ko ang aking asawa papunta sa bahay. Kinakabahan ako sa takot na baka nabati si Raya sa kakahuyan o di kaya ay may mga matatandang aswang na nakakita sa kanya. Uminado ako na may mga engkanto nga sa aming lugar. Pero mas malaki din ang posibilidad na baka mga aswang ang dahilan kung bakit masakit ang tiyan ni Raya. Pagdating namin sa bahay, pinaupo ko sa sofa ang aking asawa. Kinuha ang langis na pamahid sa kanyang tiyan. Kabado ako at palingon-lingon sa paligid. Umaasang walang kahit na sino ang nakasubaybay sa amin maliban sa aming dalawa. Mabuti na lang, napakalma ko naman kaagad ang aking asawa. Ikinento ko sa aking mga magulang ang tungkol sa naging kalagayan ni Raya kanina. Saglit silang nagkatinginan, tsaka kumuha ng asin sa kusina. Sabi pa ni nanay, huwag akong maghihiwalay ng asin sa tabi ng higaan ng aking asawa. Nang matulog kami kinagabihan, nagulat ako. Hindi pa man nagtatagal ang pagpikit ko, ay dumilat ulit ang mga mata ko. Nasa lugar na naman ako ng mga engkanto. Lumingon ako sa paligid at napansing nasa kwarto ako ni Amira. Kabadong naglalakad-lakad ako hanggang sa magpasya akong bumaba at magtungo sa hardin. Sa labas ng bahay, natanaw ko sa mayayabong na halamang bulaklak si Amira. Nakatalikod siya sa akin. Suot ang isang marangyang damit na ngayon ko lang nakita. Ang kanyang ulo ay may kristal na koronang kumikislap sa tuwing natatamaan ng liwanag. Ngumiti ako at tinawag siya. Lumingon sa akin si Amira, ngunit saglit lang ang kasihang nakita ko sa kanyang muka. Humakbang siya palapit sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ngayon lang ako bumalik sa kanilang kaharian. Hindi ako nakasagot kaagad. Kababakasan ng pagtatampo ang boses niya. Tuloy, kinakailangan kong magpaliwanag sa kanya. Sa mahinahong boses, sinabi ko sa kanya ang mga nangyari sa akin. Ang tungkol sa batibat, ang tungkol sa pagkakakilala namin ni Raya, maging sa lahat ng nakakasalamuhan naming engkanto na kinakailangan naming solusyonan. Ipinaliwanag ko kay Amira na dahil sa koneksyon ko sa kanya, nakakatulong ako sa kapwa. Nagagawa ko silang iligtas mula sa masasamang engkanto. Nagulat ako nang magalit sa akin si Amira. Anya, masasama na raw pala ang mga engkanto ngayon para sa akin. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi naman lahat. Pero may mangilan-ngilang abusadong engkanto
ang nakarating sa aming mundo. Nagulat ako nang galit lang akong siningala ni Amira. Hindi na raw niya kasalanan kung may mga nangyari man na hindi maganda sa mga kapwa ko tao. Ang mga kagaya ko ay walang isang salita na hindi makontento sa kung ano ang meron. Napatanong ako sa kanya kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Anya, sinungaling daw ako. Kinalimutan ko ang sumpaan namin. Ang pangakong walang ibang magkakalapit kundi kaming dalawa lang. Napamulagat ako sa kanyang sinabi. Sa isang iglap, naalala ko ang naging sumpaan naming dalawa. Paano ko ba nakalimutan ang bagay na iyon? Kinilibutan ako nang makita kong nagbabaga sa galit ang kanyang mga mata. Dinuro niya ako at sinabing hindi siya papayag na maging masaya kami ng aking asawa. May aangkinin siyang dugot laman ko na siyang kukunin niya pagdating ng araw. Umiling ako at sinabi sa kanya na tao lang ako. Siya naman ay isang maharlikang nilalang. Kayang-kaya niyang gawin ang anumang naisin niya. Gusto ko mang magreklamo. Hindi ko naman kaagad naintindihan ang sinabi niya. Nagtampo din ako sa sarili kong paraan. Wala akong nagawa kundi ang umiling na lamang. Tsaka siya sinabihang tsaka na ako makikipag-usap kung malamig na ang ulo niya. Muli, nagawa kong bumalik sa aking mundo nang walang anumang problema. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa maging linggo at buwan. Ang tiyan ni Raya ay dahan-dahan lumaki. Ipinararamdam sa amin ang nalalapit niyang paglabas. Sa mga panahong ito, may mga napapansin akong sinasabi ni Raya. Ang dami niyang nakikita. Gaya ng lalaking nagtatabako. May mapupulang mga mata na nakasamba sa malaking puno ng mangga sa aming bakuran. Minsan naman, may mga nakikita siyang matatanda na kasing liit lang ng 2 taong gulang na bata. Naglalaro sa likod bahay at paulit-ulit na ginugulo ang maayos na naming sinasalansan ng mga panggatong. At ang huli, nakakakita siya ng babaeng nakaputi na may napakagandang buhok. Mayroong koronang bulaklak at hindi niya napipigil ang hinahaplos pa ang kanyang tiyan. Kinakabahan ako. Matagal na kaming hindi nagkakausap ni Amira. Posible kayang siya ang nagpapakita kay Raya. Ilang beses ko nang sinubukang kausapin siya. Pakiusapan na lubayan ng aking asawa. Pero hindi ko siya makausap. Hindi ako makapasok sa kanyang mundo. Kahit ilang beses ko pang sinubukan. Hanggang sa sumapit na nga ang kabuhanan ni Raya. Nagluwal siya ng isang malusog na batang babae, kasabay ng paglabas ng panibagong miyembro ng aming pamilya. Marami ding mga nilalang ang nag-aabang na animoy sila man ay sinalubong ang pagdating ng bagong silang na sanggol. Pinangalanan naming Anaya ang bata. Lumaking kay ganda si Anaya. Maraming talento. Matalino at matalas ng magsalita sa edad na 2. Maraming tao sa aming nayon ang labis siyang kinagigiliwan. Ngunit isang araw, bigla siyang nagkasakit. Huli naming natatandaan. Naglalaro lang siya sa labas ng bahay nang bigla na lang siyang umiyak at nagsisigaw. Nag-aalala kaming dinaluhan ang bata. Anong nangyari? Gulat kong tanong. Umiiyak na nagsumbong si Anaya at sinabi na may nagpakita raw na babae sa kanya. Pinipilit siya nitong isama sa lugar na binabanggit nito. Pero natakot siya. Kaya naman hindi siya sumama. Nagpumigla siya mula sa mga mahigpit nitong hawak. Mabuti na lang.
ay nakataka siya. Sinubukan kong hingiin kay Anaya ang deskripsyon ng babaeng nais siyang isama. Kahit papano, nagagawa naman ni Anaya na ipaliwanag ang itsura ng babaeng gustong kumuha sa kanya. Halos panawa ng ulirat si Raya, kaya kaagad ko siyang pinakalma. Base sa pagkakalarawan ng aming anak, kilala ko ang babaeng iyon, si Amira. Tuloy, pinapasok ko ang aking mag-ina sa bahay at sinabing wag silang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Galit akong nagtungo sa batis kung saan ko unang nakilala si Amira. Nag-aalala ako para sa aking anak. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ni Amira, pero alam kong may masama siyang binabalak. Ginagawa niya ito para gumanti dahil iniisip niyang niloloko ko siya. Gagawin niyang rason ng sumpaan para mapatahimik ako. Pagdating sa batis, nakita ko si Benjo, namimingwit. Binati ko siya at nakipagkumustahan sa kanya. Matagal na kaming hindi nakikita. At kahit malapit lang naman ang aming mga tahanan, hindi namin madalaw ang isa't isa. Dala ng may kanya-kanya na kaming inaasikasong pamilya. Kakang balisa, tol. May nangyari ba? Tanong ni Benjo sa akin. Tumango ako at sinabi sa kanya na may sakit ang inaanak niyang si Anaya at may kinalaman dito ang inkantadang dati ay gumagambala sa akin. Simula kasi noong malaman ni Benjo ang tungkol sa pagkakasakit ko, ay hindi ko na inilihim sa kanya ang lahat. Sinabi ko ang tungkol sa pagpapakilala sa akin ni Amira, ang pagdala niya sa akin sa kanilang kaharian, at ang aming sumpaan. Napailing si Benjo. Anya, hindi naman mahirap kausap ang mga engkanto. Kung wala lang sana akong ipinangako sa kanila. Ang mga nasabing nilalang ay kilala sa pagtupad ng kanilang mga pangako. Kaya naman kung may nagawa akong pagkakamali, marapat lang na kausapin ko sila. Ipinaliwanag sa akin ni Benjo na kahit hindi siya nakakakita ng mga kagaya ni Amira, ay naniniwala siya sa kanila. Pinakikinggan niya ang mga sinasabi sa kanya ng lola niya, kaya kahit papano, wala talagang engkantong nagkaka-interes sa kanya. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko kay Benjo na nahihirapan akong pumasok sa mundo ni Amira. Hindi ko siya makausap o makita. Sinabi sa akin ni Benjo na may paraan para makapasok ako sa mundo ng mga engkanto. Kakailanganin ko ang buhok ng tikbalang bilang mutya. Kilala ang mga tikbalang sa pagliligaw sa mga tao sa ibang mundo. Kaya pwede ako makapasok sa mundo ni na Amira pag may tanga na akong buhok ng tikbalang. Umuwi ako sa bahay habang ipinangako naman ni Benjo na susunod at isasama ang albularyo na dati nang gumamot sa akin na si Kafrede. Mas lalo akong nag-aalala ng madatnan kong umiiyak na si Raya dahil mas lalong naging malala ang sitwasyon ni Anaya. Namumutla ng bata at ayaw kumain. Sa totoo lang, gusto kong magwala. Hindi ko na kasi alam kung sa paanong paraan ko siya makakausap. At kung maghahanap ako ng tikbalang, ay saan? Paano? Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Tuloy, halos mawala na ako ng pag-asa. Wala akong nagawa kundi ang yakapin na lang ng mahigpit ang aking anak. Pinakalmo ko si Raya. Kahit walang kasiguraduhan, sinabi ko sa kanya na magiging okay lang ang lahat, na wala kaming kasalanan sa kahit na sino. Makalipas ang ilang oras, dumating si Benjo, kasama si nanay at tatay at si Kafrede. Agad na inayos ni Kafrede ang kanyang mga gamit at nagsimula ng umusal ng orasyon.
Humingi siya ng asin, palanggana na may tubig at kandila. Umasikaso naman kaagad sa kanya si Benjo. Maya-maya pa, pinahiran niya ng langis ang aking anak, tsaka pumikit. Anya, 3 buwan pa raw sa sinapupunan ni Raya si Anaya, ay inangkin na ito ng engkanto. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Paano na atim ni Amira na angkinin ang hindi niya naman anak? Umayo ako at muling kinausap si Amira sa pamamagitan ng pagpikit. Sinubukan kong magbunta sa kanilang mundo, pero nanlumo lang ako nang wala talaga akong mahagilap na paraan para makita o makausap man lang ang babaeng nagtatampo sa akin. Sa huli, nakontento ako sa ginawang pagtatawas ni Ka Freddy sa aking anak. Nilagyan niya ng asin ang ulo nito at binigyan kami ng pangontra. Kahit papano, bumaba na din ang kanyang lagnat. Mamayang hating gabi, babalikan ni Amira ang bata para dalhin na sa kanyang mundo. Kailangan mong gumamit ng asin para itaboy sila. Labanan mo kung kinakailangan. Kahit inarangan ni Amira ang daan papunta sa kanilang mundo, hindi niya tinatanggal ang koneksyon ng kapangyarihang iniregalo niya sa iyo. May taglay kang lakas na kagaya ng sa kanila, kaya magagawa mong makipagpisikalan sa kanila. Uwi ka niya na ikinalakas ko ng loob. Tuloy, kinausap ko siya ng tungkol sa sinabi ni Benjo, ang tungkol sa tikbalang. Sinabi na Ka Freddy na may kaibigan daw akong malapit sa mga tikbalang at pwede ko siyang makausap para sabihin ang aking kailangan. Hindi niya sigurado na malugod kaming tutulungan, pero umasa kami na magiging maayos ang takbo ng aming pag-uusap. Dahil dito, nagpatulong ako kay Ka Freddy para kausapin si Mia, ang dati kong kaklase, para sa kanyang asawang tikbalang. Alam ko mahirap pero kailangan ko makiusap sa kanila. Mabuti na lang, nakipag-usap sa akin si Mia, kasama ang kanyang asawa. Sinabi ko ang aking sadya at ipinaliwanag sa akin ni Mia na kailangan kong makipaglaban sa isang tikbalang kung nais kong makakuha ng buhok. Gustuhin man nilang tumulong, may nagbabawal sa kanilang gawin iyan. Kaya hindi maibigay ng asawa ni Mia ang kanyang buhok para maging gabay ko. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi at tinanong kung ano ang aking dapat na gawin. Ang sabi ni Ka Freddy, kailangan ko muna ng mutya para magawang tapatan ang bilis ng isang tikbalang. Aniya, kailangan ko makakuha ng mutya ng saging. Nagtataglay ito ng bilis at lakas na kayang higitan ng isang tikbalang. Kaya naman pagsapit ng gabi, nagabang ako sa nag-iisang saging na tindok naming nakatayo sa likurang bahagi ng bahay. Sa ating gabi raw magpapakita ang mutya na kailangang saluhin gamit lamang ang bibig. Anya, lulunukin ko kaagad ang mutya dahil kusang aatake ang tikbalang na tagabantay nito. Abado akong naghintay sa kadiliman. Si Benjo naman at Ka Freddy, maging si nanay at tatay, ang nagbabantay kina Raya at Anaya sa bahay. Hinabaan ko ang pasyensya. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng gagawin ko. Pero kailangan kong magpakatatag. Eksaktong 12:00 ng hating gabi nang may mata na akong liwanag mula sa puso ng saging. Kinakabahan akong tumayo ng tuwid sa lugar na iyon at nakita ang paglabas ng tila maliwanag na naholin sa bibig ng bulaklak. Nanlaki ang aking mga mata at animoy nag-slow motion ang paligid. Agad kong sinalo ang mutya gamit lamang ang aking bibig at marahan na nilunok. Pumikit ako. Ninamnam ang kakaibang lakas na nararamdaman ko sa aking kaibuturan. Maya-maya pa,
Dumilat ako. May nararamdaman akong kakaiba sa aking katawan. Mas tumalas ang aking paningin. Matulis ang aking pandinig. Mas marami akong nararamdaman na aura sa paligid. Ilang sandali pa, inihanda ko na nga ang aking sarili. May namataan ako kaagad na nilalang sa madilim na bahagi ng kakahuyan. May mapupulang mga mata at mabibigat na paa. Nang marinig ko ang nakakarindi niyang ungol, sigurado na ako. Siyang tikbalang na kailangan kong makalaban. Nanggagalaiti sa galit ang nilalang nang makalapit na sa kinatatayuan ko. Mapangas daw ako. At talagang nagawa ko pang kunin ang binabantayan niyang mutya. Sinabi ko sa kanya na ako ang nagmamay-ari niyon, kaya kailangan niya akong hayaang makauwi. Ngunit humarang sa daraanan ko ang tikbalang na sinadya ko talagang gawin dahil kailangan. Nililinlang ko lang naman siya para makipaglaban siya sa akin. Mabilis ko siyang ginawaran ng suntok. Napaatras ang nilalang dahil maging ako ay nagulat sa taglay na lakas na meron ako. Nung umakto ng makikipaglaban ng tikbalang, muli akong bumuelta. Nakipagsabunutan ako sa kanya sa kabila ng mabilis kong mga galaw. Agad na tumilapon ang tikbalang at muli na namang bumangon. Hindi ko na hinintay pa siya na ang umatake sa akin. Ako na ang sumugod at nakipagtagisan ng lakas sa kanya. Makailang sapok din ang natanggap ko sa kanya, pero hindi ko na ininda ang sakit. Kaagad ko siyang ginantihan ng isang malakas na sipa na nagpatilapon sa kanya. Bumagsak sa lupa ang tikbalang at nahirapan ng lumaban. Dito ko na siya nilapitan. Inilabas ang aking hawak na bagakay at kaagad na sininghalan ang nilalang. Sinabi ko sa kanya na ako ang nanalo sa laban naming dalawa. Ipagkakatiwala niya sa akin ang mutya at magiging utusan ko na siya habang buhay. Imuko pa siya bilang paggalang sa akin, pero umiling ako. Sinabi ko sa kanya na wala ako sa lugar para ariin siyang alipin. Dahil kagaya ko, nararapat lang siyang maging malaya. Sa halip na gawin niya ang gusto niya, inalok ko siya ng pagkakaibigan. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong makarating sa mundo ni na Amira. Kung tutulungan niya akong gabayan bilang isang kaibigan. Natuwa ang tikbalang at nagpasalamat. Itinalaga niya ang kanyang sarili bilang aking protektor. At magkasama kaming papunta sa mundo ng mga engkanto. Sa isang iglap, hindi ko na kailangan ng buhok niya. Siya na mismo ang nagdala sa akin sa bungad ng kaharian ni na Amira. Muling tumambad sa akin ang nagtatayo ang mga gusali, ang mamahaling mga sasakyan, at ang mararangyang mga tao. Hindi ko maiwasang mamangha. Minsan na akong naging residente ng lugar na ito, at sa totoo lang, pamilya na ang turing ko sa mga taong nakatira sa lugar na ito. Hindi ko lang talaga maiwasang malungkot sa ginawa ni Amira, na ginustong ibuwis ang buhay ng anak ko. Makapagiganti lang siya sa sinasabi niyang panloloko ko sa kanya. Ilang sandali pa, sinalubong ako ni Dana. Yumukod ako sa kanya at ginantihan niya naman na ako ng pagbate. Anya, alam niya ang sigalot na namamagitan sa aming dalawa ni Amira. At siya man ay hindi sang-ayon sa ginawa nito. Pinagsabihan na niya ang kanyang kapatid dati na hindi ako mabuting gawing kagaya nila dahil may kakaiba akong pwersa na hindi nila kayang sirain para tuluyan na akong maangkin. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang bawiin ang sumpa na iginawad niya sa aking anak. Dahil nagdurusa ngayon si Anaya, kailangan niyang pagalingin ang paslit. Tumango si Dana at sinabi sa akin na magagawa niya akong tulungan.
Lalo na at kakitiran lamang ng pag-iisip ang pinapairal ni Amira sa ngayon. May inaabot siyang punyal sa akin na ayon kay Dana, ang punyal na nag-uugnay sa mundo namin at sa mundo ni Amira. Kailangan kong itarak ang bagay na iyon sa pagitan ng kinatatayuan naming dalawa, oras na magkaharap kami. At bago ko raw gawin iyon, kailangan ko munang masiguro na pagagalingin nga ni Amira ang aking anak at hindi na gagambalain pa. Umayag ako at nagpasalamat sa suhestyon ni Dana. Tinanggap ko ang punyal at sumama sa aking kaibigang tikbalang pabalik sa aming mundo. Nang ikaway ni Dana ang kanyang kamay bilang pamamaalam, kumurap ako. Nasa bakuran na ako ng aming bahay. Hinarap ko ang tikbalang at pinasalamatan. Sinabi ko sa kanya na malaya na siya at lubos akong nagagalak na naging magkaibigan kaming dalawa. Muli, yumukod sa aking harapan ng tikbalang. Sinabi niya sa akin na anumang oras ko kailangan ang kanyang tulong, sumipo lang daw ako at darating siya. Nang mawala sa aking paningin ang tikbalang, ay pumihit na ako pabalik sa aking bahay. Naabutan ko ang aking pamilya na nagdarasal. Habang patuloy naman si Kafrede sa pagsasagawa ng mga orasyon bilang pangontra sa pagnanais na lumapit ni Amira sa aking anak. Maya-maya pa, may namatan akong ingay sa labas ng bahay. Kinakabahan akong sumilip at nakita ang mga sundalong engkanto. Kaigagara na mga suot nilang damit na pandigma at may nagkikislapan pang espada. Ang kanilang mga mata ay kasing bughaw ng kanilang mga suot. Sa unahan, nakatayo si Amira. Matapang ang muka at mukhang walang balak na magpatawad. Sumigaw ako at sinabi kay Amira na pagaligin niya ang aking anak, na wala akong sasayangin na oras, makapiling lang si Anaya. Tumawa si Amira at nabulaga ng matinding galit. Nagsumpaan tayo. Bakit kailangan mo akong talikuran? Alam mo bang minsan ko nang pinangarap na maging tao dahil sa iyo? Anya. Ngumiti ako at kaagad siyang tinitigan. Sinabi ko sa kanya na masarap mangarap. Para na din kasi naming naabot ng pansamantala ang lahat ng bagay na dati ay isinasaisip lang namin. Pero alam namin dalawa na mahirap mangyari iyon. Tawa ko, siya ay isang engkanto. Hindi na kami kailanman magkaroon ng pagkakataon na magkasama ng malaya. May pamilya na ako, siya naman may sarili ng kaharian na kailangang pamunuan. Ayaw kong maging hadlang sa kanyang pagiging isang reyna, kaya ako na ang lalayo sa kanya. Kakalimutan ko na ang lahat ng tungkol sa mga engkanto. Nagalit siya at itinutok sa akin ang ihawak niyang espada. Hindi siya papayag na si Raya lang daw ang umangkin sa akin. Dahil bata pa lamang ako, sinusubaybayan na niya ako. Umiyak naman ang aking asawa at nagmamag-awa. Masyado nang naghirap si Anaya. Bigyan man lang sana niya ng kaginhawaan ng bata. Anya, magagawa niya lang na bigyan ng kalayaan ng bata kung lalabanan ko siya. Kapag natalo niya ako, kukunin niya ang bata. Pero kapag natalo ko siya, iiwanan niya ang aking pamilya at hindi niya siya manggagambala pa kahit kailan. Umayag ako at sinugod na agad ako nito. Dahil may lakas kong taglay na kagaya ng sa kanya na dinagdagan pa mismo ng mutya. Tila wala lang sa akin ang mga atake niya. Nagulat si Amira at hindi makapaniwala. Anya, paano ko nagawang tapatan ng taglay niyang lakas? Gayong isa lang akong tao. May koneksyon man ang kapangyarihan ko sa kanya. Sinisigurado daw niya na hindi ako mananaig sa lakas niya.
Ngumiti lamang ako at sinabi sa kanya na gagawin ko ang lahat. Mapagaling lang ang aking anak. Alam ko naman na hindi niya pa ako maintindihan sa ngayon dahil wala pa siyang pamilya. Pero balang araw, maintindihan din niya ako. Hindi nakinig si Amira. Pinanandigan niya ang pakikipaglaban sa akin. Kaya naman ilang beses ko din siyang nasaktan. Aminado akong magaling din siyang makipaglaban. Sa katunayan, 3 beses niya akong natamaan. Kaya naman iningatan ko na ang bawat sunod niyang tira. Nang magawa ko siyang hawakan, kaagad kong itinutok sa kanya ang aking dalang punyal. Nagulat si Amira. Hindi siya makapaniwala na nasa akin ang punyal na dapat ay iniingatan nila na mahawakan ng iba. Gimbal na tinanong niya ako kung paano napunta sa akin ang punyal. Sinabi ko sa kanya na hindi na mahalaga kung paano ko nakuha ang punyal. Ang importante, pagalingin niya si Anaya. Pagak na tumawa si Amira at sinabing bakit niya pagagalingin ang batang inangkin na niya. Hindi napapayag si Amira na makiusap pa ng kung ano-ano mula sa akin. Muli, inatake niya ako at nakipaglaban. Nabigla man sa kanyang kilos, kaagad kong nasangga ang kanyang mga atake. Ginamit ko ang punyal na hawak ko, kaya medyo nahintakutan siya. Sabi pa sa akin ni Amira, ingatan ko raw ang punyal at hindi ito para sa pagkikipaglaban. Baka silang mapahamak oras na magkamali ako ng paggamit nito. Tumawa ako at naisip na gawing laro ang laban. Wala naman sigurong masama kung gagamitin ko ang aking kakayahan para mapagaan ang aming sitwasyon. Muli, ipinangsangga ko ang hawak na punyal. Sa bawat pag-atake niya, nagliliwanag ang punyal kapag natatamaan. At habang tumatagal, nababakasan na ng takot ang mukha ni Amira. Alam kong nag-aalala na siya sa punyal. Kaya naman sa isang iglap, nilondagan niya ako. Nang pabagsak na siya sa akin, maras kong itinutok ang punyal sa gitna naming dalawa. Lantaran ko na siyang tinakot. Talagang ipagpapatuloy mo ang gusto mo. Hayaan mo akong magdusa. Ganoon ba? Pipiliin mong pumatay kaysa pigilan na mawasak ang portal papunta dito. Tandaan mo, Amira, minahal kita. Pero kapag sinaktan mo ang anak ko, isinusumpa ko. Walang sino mang engkanto ang makakatapak pang muli sa mundo namin. Galit na galit kong wika. Napasigaw si Amira. Ibinaba niya ang espada at minuestrahan ang mga kasama niya. Lahat sila yumuko at nagmamakaawa sa akin. Kahit isa lang akong hamak na tao, nagawa ko silang palahorin sa aking harapan. Nagmakaawa si Amira at pagagalingin daw niya si Anaya. Maraan siyang tumayo at nilapitan ng bata. Bantay na bantay ko ang bawat kilos niya. Nakita kong inaangat niya ang kanyang kamay at itinapat sa ulo ni Anaya. Namangha kaming lahat nang makitang nagliwanag ang kanyang kamay. May napansin na din akong pagkasigla sa mukha ni Anaya. Tila ba magaling na siya. Nang matapos ang paggamot ni Amira, inilahad niya ang kamay sa akin. Akin na ang punyal. Ako ang nagmamay-ari niyan. Kailangan ko ang bagay na iyan. Paing, pakiusap. Hayaan mo kung makuha ang bagay na iyan. Malumanay niyang wika. Ngunit tinandaan ko ang sinabi sa akin ni Dana. Iniangat ko ang punyal at walang babala na itinarak sa lupa. Huli na ang pagsigaw ni Amira. Kaagad siyang nilaman ng liwanag kasama ang kanyang mga mandarigma. Hindi na sila nakagalaw pa nang dahan-dahan silang nalausaw sa hangin
at kalaunan ay nagpatahimik sa gabi. Hinihingal na nilingon ko si Naraya at Anaya. Napaiyak ako nang makita kong maayos na ang aking anak. Patakbo ko silang niyakap. "Salamat sa Panginoon. Magaling ka na, Anaya." Sigaw ni Raya na ikinatango ko naman. Tuluyan nang naging maayos ang aming buhay pagkatapos ng lahat. Ang mga nararamdaman ni Anaya, tuluyan nang naglaho. Salamat na lang. Kahit papano ay hindi kami ginagambala ng mga engkanto. Maging si Benjo ay labis na natuwa sa kinalabasan ng paglaban namin kay Amira. Sa wakas, lalayo na si Amira. Hindi na niya kayo masasaktan pa. Ligtas na ang aking inaanak. Bulalas niya na labis ko namang ikinaluha. Kahit papano, mapapanatag na ako nang wala ng banta sa posibleng pagkawala ni Anaya. Nasa mundo na niya si Amira at malamang matagal pa bago siya makahanap ng daan pabalik. Nagsagawa kami ng pagtitipon sa bahay kinaumagahan. Pasasalamat sa naging maayos na paglisa ng karamdaman ni Anaya at ang kaligtasan naming lahat. Hindi na din nagkasakit pa ang aming anak. Naging malusog at bibo ng muli si Anaya. Nagkaroon ng maraming kaibigan at kinagaliwan ng lahat ng aming mga kababayan. Makalipas ang 2 buwan, sa kalagitnaan ng gabi, nagpakita sa akin si Dana. Bumangon ako at nakipag-usap sa kanya. Sinabi niya sa akin na nagpapasalamat siya na ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Tinanong ko siya kung ano ba ang rason at bakit si Amira lang ang hindi makakabalik sa aming mundo. Aniya, ang punyal na iyon ay pagmamay-ari ng dalaga. At kapag naitarak ito sa lupa, si Amira lang ang lalamunin ng liwanag. Habang buhay na siyang hindi makakabalik at makakapunta dito sa amin. Sa katunayan, galit na galit ngayon si Amira dahil tinuruan ako ni Dana kung paano siya gawaran ng sumpa. Nagpasalamat ako kay Dana sa kabutihan niya ng loob. Ayon sa kanya, bata pa lang ako, ay palagi na niyang pinagsasabihan si Amira. Natigilan na ang pagsunod sa akin. Nalubayan na ako. Dahil isa siyang nakatakdang reyna at mas mabigat pang kakaharapin bukod sa akin. Malaki ang kanyang obligasyon, kaya naman hindi na sana siya gumawa ng sariling daan kasama ako. Kaso lang nagmatigas si Amira. Ang kanyang pagnanais na makasama ako ay mas naging matindi pa nang magpakita na siya sa akin sa batis. Buong akala ni Dana hanggang doon lang iyon. Pero nagkamali siya. Nagsimula na silang pag-usapan ng mga kapwa-engkanto nang isama na ako ni Amira sa kanyang mundo. Naging malubha naman ang pisikal kong katawan at natulala ng ilang buwan. Mabuti na lang may taglay na pagmamahal sa akin si Amira. Kaya hindi niya ako lubos na makuha at maangkin. Isa pa, nasa batas nila na huwag basta-basta mangunguha ng tao na gagawin nilang kabilang sa kanilang mundo. Nang makaalis ako at magpunta ng Maynila, naging masigasig si Amira sa paghahanap ng paraan na makasama daw ako noon. Halos lantaran na silang hadlangan ni Dana at nahinto ulit ng magkamabutihan kami ni Raya at ikasal na. Nang malaman niyang magkakaanak na kami, tsaka pa sila nagkaroon ng pagkakataon na gawaran ng sumpa. Ang nasa tiyan pang si Anaya para maangkin niya. Mabuti na lang tinulungan kami ni Kafrede. Sabi pa ni Dana, huwag akong makampante dahil nasimulan ko ang sumpa ng pagpapakulong kay Amira sa kanilang mundo. Hindi malayo makakabalik siya dito sa amin at angkinin ng mga susunod pang henerasyon ng aking mga apo. Kailangan kong maging handa
Bigyan sila ng pangontra. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga engkanto, maliban sa akin. Dahil kontrolado ko na ang mga nakikita ko sa kanilang mundo. Hindi na ako basta-basta makukuha ng mga engkanto. Tinandaan ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Dana. Hindi na din siya nagpakita sa akin pagkatapos niyon. Lumipas ang maraming taon. Nagkaasawa si Anaya at nagkaroon ng anak. Isang lalaki na pinangalanan niyang Gabriel. Nakakatawa ang nasabing bata dahil tila kami pinagbiyak na bunga. Hawig na hawig ko ang aking apo noong kabataan ko pa. Tuloy, maging ang mga kakayahan ko ay kanyang namana. Mahilig siyang manirador sa kakahuyan, nangunguha din ng itlog ng ibon at magtampisaw sa batis. Magaling ding mamingwit ang bata sa murang edad. Kaya naman palagi akong nakakain ng masasarap na ihaw na isda tuwing agahan. Lo, alam mo po, may mga nakikita ako sa kakahuyan. Wika niya nang minsang lapitan ako ng bata pagkarating niya mula sa paninirador. Kinabahan ako, nanlamig. Ito na ba ang sinasabi ni Dana? Mangyayari na ba? Nasapo ko ang aking dibdib, kaya nag-aalala sa akin ang aking apo. Kaagad niya akong nilapitan. Hinawakan ang aking kamay, tsaka tinanong kung ayos lang ba ako. Mabuti na lang nabawasan kahit papaano ang kaba ko. May taglay na panggamot sa kaba at takot ang kakaibang ngiti sa akin ng aking apo. Magiliw at masayang kasama, kagaya ng aking anak na si Anaya. Maging ang kanyang lola Raya ay napapatawa niya kahit may pagkabugnuti na ito. Tuloy, kahit nakabukod sa amin ng tirahan ang aking anak at ang kanyang asawa, palagi naming pinapakikiusap si Gabriel na magbunta dito sa aming tahanan. Binusog ko ang bata sa mga kwentong alam ko, totoo man at mga tunay kong karanasan. Salamat na lang, naging daan ito para mas lalo kaming maging malapit ng aking apo. Parte na din ito ng paghahanda niya sa mga pupwede pa niyang madiscover sa pagbibinata niya. Hindi ko kasi kayang hulaan ang pagkakataon na baka bigla na namang sumulpot sa buhay namin sa Amira. Kailangang hindi ako makalimot. Nang maalala ang dalaga, ay malungkot akong napayuko. Sakit isiping ang pagkakaibigan dati naming turingan ni Amira ay nagbago. Kaya naman kailangan kong ihanda ang sarili ko. Tunay nga ang propesiya at kakailanganin ko ang tulong ng mga nilalang na minsan ko na ay naging kaibigan ko. Alam kong hindi nila ako tatanggihan, lalo na't sila ang naging gabay ko para makuha ang tunay na katiwasayan. Sa kadiliman ng gabi, tinawag ko ang aking kaibigang Tikbalang. Hindi ako nabigo at nagpakita siya sa akin. Anya, nagagalak siyang gawin ang mga bagay na nais niyang ipakausap sa akin. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang bantayan si Gabriel, na huwag hayaang makuha ni Amira ang aking apo. Nangako siya sa akin na iingatan niya ang bata, na magiging personal na siyang tagabantay nito. Hindi niya pababayaan si Gabriel at kampante ako doon dahil sa galing niyang makipaglaban. Mula noon, naging mailap ang pagtulog ko sa gabi. Nararamdaman ko ang presensya ni Amira. Hindi man siya nagpapakita sa akin, alam kong nasa paligid lang siya. Kaya naman isang araw, kahit nahihirapan na akong maglakad ay nagpunta ako sa kakahuyan. Umikit ako at inaring akin ang kalikasan. Sumubay ang aking presensya sa ihip ng hangin, sa agos ng tubig, sa bawat tipak ng lupang nakapaligid sa akin. Ilang sandali pa, nakaharap ko si Amira. Kagaya ng dati, maladyosa pa din ang ganda nito. Marangyana ang kasuotan at may hawak na espada sa kanyang kaliwang kamay.
hindi tumatanda. Mahal kong paing, kamusta? Ano nagulat ba kita? Sinasabi ko naman sa iyo, hindi ako kailanman mawawala. Hindi mo ako maitataboy. Ngayon, ikaw naman ang mabubuhay sa takot. Ikaw naman ang gagambalain ko. Angil niya. Sabay ihahataw na sana ang espada sa akin. Pero natigil iyon nang dumating si Dana. Sininghalan niya ang kapatid at sinangga ang hawak na espada. Matapang niyang sinabi na walang karapatan si Amira na saktan ako, lalo na't si Dana ang protektor ko. Kaagad silang naglaban, engkantada sa engkantada. Walang nais na magpadaig, walang nais na magpatalo. Magaling makipaglaban si Amira, pero ngayon ko lang nalaman na mas makapangyarihan pala si Dana. Nagawa niyang palagablabin ang kanyang espada at itinutok sa sarili niyang kapatid. Sigaw pa ng Reyna. Hindi niya hahayaan si Amira na magtagumpay sa pananakit sa akin. Siya namang pagdating ni Gabriel kasama ang tikbalang. Kagaya ko, hindi na din nagulat ang aking apo nang makakita ng mga engkanto. Alam niyang sa simula pa lang, kapalaran na niya na maging isang antingero kagaya ko, na nakatakda din siyang makipaglaban kay Amira para sa proteksyon ng aming pamilya. Lolo, siya po ang babaeng nais akong kunin. Singhal niya, sabay yakap sa akin. Napalunok ako at hinayaan silang maglaban ni Dana. Ang tikbalang naman ay pinasakay kami sa kanyang likuran. Itinakas niya kami. Mabuti na lang nagawa naming lansihin si Amira hanggang si Dana ulit ang gumawa ng paraan para maibalik sa kanilang mundo si Amira. Tunay ngang hindi ko na maawat ang babae sa kanyang hangarin. Matanda na ako at nais lamang na ubusin ang aking oras sa pagkikipaglapit sa aking pamilya, lalo na sa aking apo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pagkarating namin sa bahay, sinalubong kami ni Anaya. Niyakap niya ako at tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango ako at inalalayan si Gabriel na noon ay ikinento na sa kanyang ina ang lahat ng mga pinagdaanan namin. Bumakas kaagad ang takot sa mukha ni Anaya. Alam kong natatakot na siya dahil minsan na niyang natikman ang lagim ng kasamaan ni Amira. Naakala naming isang mabuting engkanto, pero hindi naman pala. Dati na niyang nakahiligang manguha ng mga taong nagugustuhan niya para isama sa kanilang mundo. Hindi lang daw nakikialam si Dana dahil ayaw niyang magkagulo sila ng kapatid niya. Ngunit ngayong siya na ang reyna, kailangan niyang pigilin si Amira. Siya na ang nakikipaglaban ngayon sa kanyang kapatid. Sa tagalang panahon na nakabuntot si Amira sa akin, marami na ang nadamay. Kabilang na dito ang aking anak at apo. At malamang, maging ang apo ng aking apo ay mapapahamak pa kapag hinayaan namin si Amira. Tuloy, lumapit ako kay Dana nang muli siyang magpakita sa akin. Aniya, pansamantalang nakakulong si Amira sa paitan ng masasamang engkanto. Napatango ako sabay sabi sa kanya na pwede ba akong humingi ng mutya na kayang ibalik ang aking kabataan ng pansamantala. Kahit sa mga panahon lang na makikipaglaban ako kay Amira, kailangan naming samantalahin ang pagkakataon para malabanan si Amira. Umayag si Dana sa aking sinabi. Gamit ang kanyang mahika, binigyan niya ako ng kwintas na magiging mutya ko. Sa panahong aatake sa akin sa Amira, ibulong ko lang sa kwintas ang nais ko at magkatotoo na ito. Nangako akong ibabalik sa kanya ang kwintas pagkatapos ng laban. Nang makabalik ako sa aming bahay, inipon ko ang aking mga gamit noong kabataan ko pa. Ang mutya ng saging, ang pangontra sa engkanto,
ang itak at latigong binabad sa asin. Matapang na nagpaalam ako kay Raya na hindi malaman ang gagawin para wag siyang mag-alala. Sinigurado kong alam niya ang kakayahan ng mutsyang meron ako. Kahit papano, nagpasalamat siya nang malamang magiging bata ako ulit kapag nakaharap ko si Amira. Hinayaan niya akong umalis sa tulong ng asawang tikbalang ni Mia. Naihatid ako sa bungad ng kaharian ng mga engkanto. Ilang beses na akong pabalik-balik dito pero hindi ko na magawang katuwaan ang kagandahan na aking nakikita. Lahat ay nakakasakal na sa aking paningin. "Amira, harapin mo ko." Sigaw ko at umaalingaw-ngaw ang aking boses sa buong lugar. Hindi ko alam kung nasaan ang mga engkanto. Pero naririnig ko ang halakhak ni Amira. Sa isang dako, nagpakita siya sa akin. Matapang na humakbang papalapit sa akin. Nangungot siya ang kanyang itsura. Sabi pa niya, tangaraw ba ako na humarap sa kanya sa ganitong itsura? Isang uugod-ugod na matanda. Sa halip na patula ng kakitiran ng kanyang isip, ibinulong ko sa kwintas ang nais kong mangyari. Agad na binalot ako ng liwanag at muling nanambalik sa aking kabataan. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Hindi makapaniwala. Ang panlalaking iyon ay naningkit ng makilala ang kwintas na suot ko. Sumigaw siya at sinabing nahihibang na nga ang kanyang kapatid. Pati na ang kwintas ng rena ng Encantasia ay pinagkatiwala pa sa akin. Marahan kong inilabas ang aking itak at matapang siyang nilabanan. Hindi ko pinansin ang kanyang mga patutsada. Muli, nagtagisan kami ng lakas sa lakas. Nagpagalingan sa pagkikipaglaban. Kitagal na ng panahon nang hindi ko nagagawa ang bagay na ito. Kaya ang gaan ng aking pakaramdam. Bawat atake ni Amira ay nasasangga ko. Kaya gigil na gigil siyang malamukos ako. Kaso lang, hindi ako magpapatalo sa kanya. Kahit ilang beses pa niya akong tangkaing labanan, titiyakin kong matatalo siya. Sa bandang huli, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Naitara ko sa kanyang lalamunan ng aking itak. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Hindi makapaniwala na magagawa ko iyon sa kanya. Alam kong pinatay ko siya. Pero ito ay utos din mismo ni Dana. Mas mainam nang maalala namin si Amira sa kabutihan na ipinakita niya kaysa sa kasamaan na nakagawian na niyang gawin. Bumagsak siyang umaagos ang ginto niyang dugo. Tsaka pa lang ako dahan-dahan na nagbabago at bumabalik ang anyo sa pagiging matanda. Nanghihina man, natalo ko naman si Amira at siguraduhin kong hindi na siya magasik ng lagim. Nang makita ang dahan-dahan na pagkawala ng kanyang katawan sa hangin, nalungkot ako. Nagkaganoon lang naman si Amira dahil nagmahal siya. Ginusto niya lang akong makasama. Kaso nga lang, may mga bagay kasing mahirap itatak sa puso. Mga bagay na gusto ng iba na ayaw naman natin. Tao ako, engkanto siya. Kahit saang anggulo, hindi talaga kami pwede. Hindi kami kailanman magkakatuluyan. Isinauli ko kay Dana ang kwintas na ipinahiram niya. Dahil dito, binasbasan niya ako ng karagdagang lakas na makakaya ko pang subaybayan ang pagbibinata ng aking apo. Sa awa ng Diyos, hindi na nila ako ginambala. Nasubaybayan ko ang paglaki ni Gabriel at ang pag-aasawa. Kontento na ako sa naging buhay. Kamatayang irua. Mahirap man, nakakatakot, pero nagsilbing aral ito. Napahalagahan ang lahat ng nasa paligid. Ingatan ang ating minamahal at habang nasa piling pa natin sila,
ay iparamdam natin ang ating pagmamahal. Kahit papaano, kahit matanda na ako, mamamatay akong walang pagsisisi at kakulangan sa aking puso. Sa ngayon, masaya ako sa aking buhay. Madalas akong nakaupo sa silyang tumba-tumba na inaabangan ang paghatid ni Anaya ng gatas habang yakap ko ang larawan ni Raya na nauna nang lumisan sa akin. Umaasa ako sa kabilang buhay na siya pa din ang magiging kabiyak ko at wala nang Amira ang aangkin sa akin na magpapahirap sa susunod kong buhay. Hanggang dito na lamang po. Naway kapulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. More power po sa inyong channel at God bless. Paing 72. Maraming salamat po muli at mabuhay kayo, lalo na sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe at magkomento sa channel na ito.